At ngayon po, ang pag-uusapan natin is the armor of God. Sabi mo, armor of God. So, napakahalaga bilang Kristiyano na alam mo na ikaw ay nasa labanan. Meron kang kalaban. Ito po yung isang kadahilanan kaya maraming mga Kristiyano, mananampalataya, nagugulpi ng kaaway. Ang kaaway niya yung kapitbahay niya. Ang alam niya, ang kaaway niya yung nanay niya. Ang akala niya, ang kaaway niya yung anak niya. Hindi niya alam, meron siyang kaaway na hindi nakikita. Pero ang maganda po, alam natin that we are at war. Magre-review lang tayo ng konti. Sino nila ikaw ay nasa gera? Pag nasa gera ka, may labanan. No? Sa Bible po, pag binasa nyo ang Bible, hindi yan puro love, love, love. Of course, God is love. Amen. Kaya ka nga pinoproteksyonan ng Panginoon. Kaya nais niyang malaman mo na ikaw ay nasa kalagitnaan ng digmaan, ng labanan. Hindi labanan ng pisikal. Hindi labanan ng patalinuhan. Hindi labanan ng pagandahan. No, may mga Miss Universe, yan, labanan ng pagandahan yan. May mga quiz bee, labanan ng patalinuhan yan. Amen. May mga wrestling, palabanan ng mga palakasan yan. Pero hindi yung klaseng labanan na ating hinaharap. Dahil ang sabi ng Bible, ang labanan na hinaharap natin, hindi pisikal. Pero labanang espiritual. Amen. Merong kalaban na ang nais manghina ang iyong pananampalataya. Manghina ang paglakad mo sa Diyos. Lumayo ka sa Diyos. Amen. Kaya ngayon, napakalaga na pag-usapan natin yan. Basahin po natin yung ating verse in Ephesians chapter 6, verse 10 to 13. Finally, sabi ng Bible, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Verse 12, tingnan nyo, napakalinaw ng sinasabi ng Bible. For our struggle, sino may struggle dito? Yung tipong gusto mong bumait pero di mo magawa. Sino dito yung alam mo, yung mali, pero bakit ganun, pastor? Alam ko namang mali, pero yung mali, yung pa rin, ang lagi kong nagagawa. Alam ko namang tama, pero yung tama, hindi ko magawa. Ang tawag diyan, struggle. Amen. Alam mo naman, dapat magmahalan kayong mag-asawa. Hindi ko ba alam bakit? Amen. Alam mo, dapat ikaw sumusunod ka, ginagalang mo magulang mo, hindi mo alam bakit napapasagot ka. Ikaw na nanay, dapat pagpasensyahan yung anak ko, hindi ka makatiis. Yung mga kaldero nagliliparan. Ang tawag dyan, struggle. Amen. Alam mo naman na ayaw ng Diyos na nagsisinungaling. Ewan ko ba sa dila na to. Bigla na lang nagsisinungaling. Amen. Alam mo naman na dapat yung mga binubuksan mo sa computer na hindi dapat buksan, pinapanood, napapanood mo. Alam mo bang mali yun? Say amen. Uy, naku, daming nanonood. Bakit mo nagagawa yung dapat hindi mo magawa? Ang tawag dyan, struggle. Lahat po tayo may struggle. Amen. Alam nyo, kung meron magsabi, ako pastor, wala akong struggle, sinungaling ka. Amen. Kasi habang nandito tayo sa mundong ito, makakaranas tayo ng iba't ibang struggle. Iba't ibang mga problema. Iba't ibang mga trials. Amen. Maging relasyon man yan, maging pera man yan. Yung iba nag-struggle, merong sakit at karamdaman. Pero ang sabi ng Bible, makinig, ang struggle daw natin For our struggle is not against flesh and blood. Sa Tagalog, ang struggle mo, ang kalaban mo, hindi yung may dugo at laman.
Ibig sabihin, hindi yung katabi mo. Hindi yung kapitbahay mo. Amen. But our struggle is against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So meron kang kalaban kasi ang flesh and blood nakikita. Amen. Pero ang sinasabi rito, rulers, against authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms, yan po ay mga invisible. Amen. So, ibig sabihin, yung kalaban mo, di mo nakikita. Amen. Madali bang kalaban yung di mo nakikita? Madaling kalabanin yung, ito Facebook, ito pala ang account mo, nakita kita. Di ba? Pero yung hindi mo nakikita, hindi mo alam, may ginagawa na sa buhay mo, sinisira na yung pamilya mo, sinisira na yung buhay mo, nilalagyan ka ng ano-ano sa buhay mo, hindi mo nakikita. So dahil dyan, hindi ka nag-struggle. Totoo ba na pag hindi mo nakikita ka-struggle mo, hindi ka mag-struggle? Pero nagtataka, bakit ganun? Pasira ng pasira ang buhay ko. Pagulo ng pagulo ang pamilya ko. Bakit? Kasi meron kang kaaway na hindi mo nakikita. Pastor Jun, paano ko malalabanan yung mga spiritual forces in the heavenly realms? Paano ko lalabanan yung mga powers of this dark world na hindi ko nakikita? Paano mo lalabanan yun? Hindi mo makita. Kaya nga dito mga kapatid, pag-uusapan natin, ang sabi ng Panginoon, therefore, alam niyo yung therefore, sabi niya, ang kaaway mo hindi laman, ang kaaway mo hindi mo nakikita, ang kaaway mo mga spiritual forces, hindi mo nakikita yan, kaya nga, yun ang ibig sabihin ng therefore. Kaya nga, kaya dapat, dahil hindi mo sila kayang talunin, dahil hindi mo sila nakikita, kaya dapat, yun ang ibig sabihin ng therefore. Ano daw dapat mong gawin? Kaya dapat, put on, what? The full armor of God. Ang tanging panlaban mo, ang tanging depensa mo, para matalo mo sa struggle, yung mga bagay na hindi mo nakikita, na nais sumira sa iyong buhay, is to put on the full armor of God. Isa-isahin natin yan. Pastor Jun, ano ba yung full armor na yan? Pag pinag-uusapan ng full armor sa Bible, alam niyo ang Panginoon, tuwing nagbibigay siya ng mga illustration, gumagamit siya ng mga illustration na madaling maunawaan nung mga taong kausap niya. Amen. Halimbawa, ang mga Israelita po, mga herdsmen, mga nag-aalaga ng tupa at kambing. Kaya mababasa nyo sa Bible, madalas gamitin ng Panginoon pag siya ay nagtuturo na darating ang panahon sa huling araw, ihihiwalay ng Diyos ang tupa at kambing. O bakit? Kasi ikaw makaka-relate ka. Bakit? Kasi iba ang tupa sa kambing. So yung mga nag-herd, sa unawaan nila. At ang mga Israelite, marami din dyan, farmers, nagtatanim. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay katulad ng isang magsasaka na kumuha ng mga binhi at inihagis. At may mga binhi na nahulog sa daan, may mga binhi na nahulog sa mabato, may mga binhi na nahulog sa matinik, may mga binhi na nahulog sa matabang lupa. Abay, nauunawaan ng mga nakikinig. Nakuha niyo po, ang tawag niya mga parable. Nagtuturo ang Panginoon ng mga symbol na nare-relate sa mga panahon nila. Kaya nung nagsabi ang Panginoon,
o si Pablo, nung sinulat ni Pablo sa book of Ephesians, put on the full armor of God. Tayo pag sinabi natin, oy, isuot mo yung suot mo na pandigmaan. Ang iisipin mo, yung mga suot ng mga war, may mga machine gun, di ba? Pero nung panahon nila, ang example nila na naiisip is yung mga Roman soldier. Ito pang itsura nung isang Roman soldier na naka-full armor. Yan ang may full armor na sundalo. No? Actually, ang sabi po ng Romans chapter 13, verse 12, the night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. So hindi lang po isang beses ginamit yung salitang armor na patungkol sa pakikipaglaban ng isang Kristiyano. At tuwing binabanggit ang armor na yan, ang larawan na naiisip nung mga Israelita na tinuturuan ni Pablo or nung mga early Christian. Yung mga Ephesian pala, hindi mga Jewish yan eh. Mga early Christian ay yung mga Roman soldier. At yan po yung titingnan natin. Kaya pag pinag-aaralan natin ngayon, isipin niyo yung itsura na yan. Ano ang relevant nung bawat bahagi nung armor of God? Amen. Kasi ang armor of God, ito rin yung inilarawan ng Diyos na suot niya pag siya'y nakikipaglaban. In the Old Testament, ayan po sa Isaiah chapter 59 verse 17, ang sabi ng Bible, talking about God, ang Diyos daw ay magsusuot. He will put on righteousness as His breastplate and the helmet of salvation on His head. He put on the garment of vengeance and wrap Himself in seal and in cloak. So ang Panginoon, pag nakikipaglaban pala ang Panginoon in the Old Testament, nilalarawan niya ang sarili niya bilang isang warrior, may suot siyang armor. Amen. Napuntahan na po natin. Saan po binanggit dito yung mga bahagi or parts ng armor na dapat isuot natin? Ephesians chapter 6, verse 14 to 18. Okay? Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Dito po sa Ephesians chapter 6, from verse 14 to 18, iniisa-isa ni Pablo yung mga bahagi ng armor na dapat suot-suot. Ano ang utos? Put on. Hindi sinabing display. Walang effect pag yung armor of God, dinisplay mo lang. Ang armor of God, ang purpose nun, isuot. Amen. Hindi ang purpose nun, i-display. Kaya sabi ng Bible, put on the full armor. Ano yung armor na yan? So isa-isahin po natin yan. Yung unang bininggit dyan, belt of truth. Sabi dyan, stand firm then with the belt of truth. Yung katotohanan, belt of truth. Sinturon ng katotohanan, dapat nakabuckled, nakasuot. Okay, now tingnan ninyo. The belt of truth. Pakita natin uli yung yan. Nakikita niyo yung Roman soldiers. Ang Roman soldiers, one of the most foundational part ng armor ng Roman soldier, yung belt. Ngayon kasi, pag sinabing belt, eto may belt ako.
Na? Hindi naman ganun kaluwag yung pantalon ko, pero nagbe-belt. Minsan parang display na lang yung belt. Pero kung malumag ang pantalon, pampasikip lang ng pantalon. Amen. Pero, nung panahon ng mga Roman soldiers, ang belt, napakahalaga. Bakit? Yung belt, yan ang nag-i-steady ng breastplate. Isusuot yung belt at yung breastplate, nakakabit yan sa belt para hindi magalaw, maglulus. Ang sword, ang suksukan ng sword, saan nakalagay? Sa belt din. So napakahalaga ng belt. Pag tinanggal mo yung belt, lahat kalas-kalas yan. Ang nagpapatibay, nag-i-incorporate sa lahat ng part ng kanyang armor, walang iba kundi ang belt. Basahin natin to. For a Roman soldier, the belt was foundational. It was the anchor that secured every other piece. Sinisecure niya. Yung sword, yung breastplate. Without it, his tunic would flap loose, his sword would have no place to rest, and his breastplate would shift uncomfortably. Nothing stayed in place unless the belt was fastened firmly. Now, anong kahulugan nito sa atin? Truth is what holds everything together in Christian life. Without truth, nothing else in our walk with God sits correctly. The belt of truth exposes the lie. It's reveal what is real. Tayo, para malabanan natin ang mga gawa ng kaaway, dapat tayo namumuhay sa katotohanan. Amen. Ang unang gagawin ng kaaway, listen, lalagyan ka ng kasinungalingan. Kaya nga ang sabi ng Bible, ang dyablo, father of lies. Pag nagsalita daw ang diablo, ang kanyang native language ay kasinungalingan. Sinungaling. Kaya dapat pag Kristiyano ka, hindi ka na nungaling. Sabi mo sa katabi mo, magsabi ka ng totoo. Amen. Kasi ang sabi ng Bible, ang foundation ng buhay mo para hindi ka matamaan, hindi ka malabanan ng kaaway. Belt of truth. Ngayon, usong-uso ngayon yung tinatawag natin na fake news. Kahit naka-video pa, pwede na magsinungaling ang tao. Bakit may mga AI? Di ba? Maugulat kayo, si Pastor, bakit siya sabi ni Pastor yon? Yung pala, hindi ako yon. AI lang pala yon. Mas gwapo ako doon. Di ba, minsan may mga nag-AI. Si Trump, may gumawa ng AI ni Trump. Yung mga sa US, ang daming gumagawa ng AI. Akala mo sila talaga yung gumagawa ng video. Hindi naman sila. Maraming mga kasinungalingan, lalo na ang ginagawa ng diablo sa buhay ng mga tao. Mga bataan, watch what you listen to. Kasi akala mo, ang saya-saya. May pinost nga ako doon sa Iraq No? Madalas daw sayawin ng mga kabataan. Portuguese. Portuguese kasi yung kumanta. Ang ganda nga naman ng beat. Yung mga bata, sayaw-sayaw, kahit mga Christian, sinasayaw. Hindi naman nila alam yung lyrics. Kasinungalingan ng diablo. Alam niyo ba kung ano yung lyrics ng kanta na yun? Pinost lang din yun ng isang kaibigan namin, pastor. Nung binabasa ko, tungkol sa isang babae na ginang-rape. Ni-rape ng mga gang, magkakabarkada sila, tuwan-tuwa sila, ni-rape nila isang babae. Yung mga Christian naman sinasayaw. Nadali na ng kasinungalingan ng diablo. Amen. Sa mga kabataan, sabi ng diablo dyan, alam mo, basta nagmamahalang kayo, okay na yan. Hindi pa kayo kasal, okay lang yan. Mahal nyo naman ang isa't isa. Naniwala ka naman. Nadali ka ng diablo, bagsak ang buhay mo. Bakit? Yung belt of truth hindi mo nilagay. Basta wala kang sinasagasaan, okay lang yan. Buhay mo naman yan Naniwala ka naman sa kasinungalingan ng diablo.
Alam niyo, tuwing naniniwala ka sa kasinungalingan ng dyablo, nasisira ang buhay mo. Amen. Kaya ang unang-una na dapat nating ilagay sa buhay natin, yung belt of truth, katotohanan. Ang isang Kristiyano dapat nabubuhay sa katotohanan. Saan mo malalaman ang katotohanan? Sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung Kristiyano ka, dapat nagbabasa ka ng Bible. Amen. Dapat nagtuturo ng Bible, nakikinig ka para nalalaman mo ang katuruan ng Panginoong Jesus. Kasi pag hindi mo nalaman ang katotohanan, mamumuhay ka sa kasinungalingan. Amen. Pagka may karamdaman, anong gagawin ng maraming mga tao? Ito, tingnan nyo, kasinungalingan ng diablo. Ang kasinungalingan ng diablo, oy, may sakit yung anak ko, madala nga sa albularyo. Di ba? Naku, kay, alam mo kung ba't na ganyan ang anak mo, ipatawas mo. Bakit? Yung pamilya natin, ganyan na yan. Nung ako bata, pinapatawas din ako ng nanay ko. Di ba? Pag may babing binate, ay, pwede po bang lawayan nyo? Di ba? Kaya minsan pag may si pastor ang hiling magbati ng baby sa mall. Ay, ang cute ng baby. Nakikita ko yung mga magulang. Talas ng mga mata. Sabi namin, pastor po kami, ang dala namin ay pagpapala, hindi po sumpa. Amen. Alam ka naman binati mo, may sumpa na yung bata, magkakasakit. Saan mo nakita yan? Kasinungalingan yan. Amen. Ang mga Pilipino, maraming kasinungalingan na pinaniniwalaan. Lalabas ka ng bahay, may dumaan na itim na pusa. Ay, huwag na tayong tumuloy. Malas yan. Saan mo nakuha yung kasinungalingan na yan? Amen. Mga lalaki, wiwing-wiwi na, pumunta sa gilid, nakakita umihin, ay gabon, tabi-tabi po! Saan mo nakuha yan? Mga paniniwala na yan. Ang dami natin pinaniniwalaan na punong-puno ng kasinungalingan ng diablo. Kaya tayo natatali tayo na sa tanikalan ng diablo. Ano sabi ng Bible? John chapter 8 verse 32. Then you will know the truth, and the truth will what? Set you free. Kaya nung nagbasa po ako ng Bible, ang dami kong natuklasan na ginagawa ko nung araw. Sabi ko, bakit ko ba ginagawa to? Yung pala, nakita kong ginawa ng iba. Tingnan ninyo, pag may nakita kayong ginagawa ng iba, na wala naman sa Bible, tanungin nyo sila, bakit mo ginagawa yan? Sabihin nila, kasi ginagawa ng nanay at tatay ko. Asa yung nanay at tatay mo? Nay, tay, bakit nyo po ginagawa yan? Kasi ginagawa ng nanay at tatay ko. Tanungin mo yung lolo't, lola, bakit nyo po ginagawa yan? Abay, ewan ko. Yan ang ginagawa ng lolo't lolo. Ay, kita mo, marami tayong pinasa, hindi naman natin, alam ba't natin ginagawa? Amen. Tanong mo yung katabi mo, nauto ka na ba ng dyablo? Ang daming nauto ng dyablo. Bakit? Kasi ang dami nating mga ginagawa na wala naman sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen. Dito po sa Christ the Rock kay Pian, we don't promote religion. What we promote is the truth of God's Word. Amen. Hindi po tayo nandito para magbago ng reliyon. Bakit? Kasi si Pastor Jun naniniwala na hindi tayo maliligtas ng relihiyon. Kasi ang sabi ng Bible, ang kaligtasan, tanging nasa ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen. Hindi sa pagsali ng kung anong relihiyon. Kaya napakahalaga magbasa tayo ng Bible. Amen. Kung kayo po ay naririto for the first time, wala pa kayong Bible, kami po ay namimigay ng New Testament na Bible, pwede po kayong kumuha doon, Tagalog po yan, para simulan yung basahin. Kung may duda kayo sa tinuturo ni Pastor John, sulat nyo, cellphone nyo, basta turo ng pastor na to. Tignan nyo kung nasa Bible, amen. Because ang sabi ng Bible, pag nalaman mo ang katotohanan na yan ang magpapalaya sa'yo, amen.
Ako nung araw, ang kasinungalingan ng dyablo, ang akala ko, para ako pumunta sa langit, kailangan mas marami akong gawing mabuti kaysa gawing masama. So pag marami akong nagawa, hindi ako mabuting anak nung araw na yon, nakagawa ako ng maraming kasalanan, siguro mga 10. Sabi ko, dapat maka 11 ako para mas marami ang mabuti pasado sa langit. Hindi naman pala ganun. Kasinungalingan pala yun, na kailangan i-earn ko ang kaligtasan ko, paghirapan ko ang kaligtasan ko, hanggang sa natutunan ko, ang kaligtasan pala hindi ko dapat paghirapan kasi binayaran na ng Panginoong Jesus 2,000 years ago. Bakit ko babayaran yung bayad na? Amen. Kapatid, hindi mo na kailangang bayaran ang pagpunta mo sa langit. Bakit? May nagbayad na. Para ikaw magkaroon ng kaligtasan, para mapatawad ang iyong kasalanan, binayaran na ng Panginoong Jesus. Amen. Number 2, hindi lang yung belt of truth. Ang sabi rito, breastplate of righteousness. Ephesians 6:14, with the breastplate of righteousness in place. Ilagay mo yung breastplate of righteousness in place. Ang breastplate po, isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng armor. Saan ba nilalagay ang breastplate? Siyempre, sa dibdib, breastplate eh. Ha? Di ba? Nakita niyo yung picture nung warrior na may parang bakal. Bakit may breastplate sila dito, may armor sila rito? Kasi nasa dibdib po natin, kaya alam niyo ba bakit ang bahagi ng katawan ng tao, yung tiyan, pero pagdating sa taas, mapapansin niyo, meron tayong buto dyan. Sige, kapain mong ganyan, may buto ka. Pag wala, pa-check up ka. Bakit wala kang buto? Dapat may buto ka niyan. Kung hindi mo makapa, baka makapal ang. Pero lahat tayo, may buto tayo dyan. Amen ba? Alam niyo bakit? Ang tawag dyan, rib cage. Sabi nga natin, rib cage. Alam niyo bakit ang tao may rib cage dito? Sinadya ng Diyos yan kasi nandito sa dibdib natin ang mga tinatawag natin na vital organs. Ano yon? Heart, lungs. Pag yan tinamaan, automatic, patay ka. Di ba? Kaya nga minsan, pag nasaksak ka, buhay ka pa eh. Napapanood nyo sa mga pelikula, abutin pa yun ng 3 araw, tumatakbo. Hanggang sa hindi, kinamamatay. Alam nyo ba mga nasasaksak sa tiyan? Maliban, direkta yung kidney. Pero pag nasaksak sa tiyan yan, stomach lang, namamatay lang yan pag naubusan ng dugo. Pero matagal pa yan mabubuhay. Sa pelikula, tagal pa. Tatahiin pa nila yan, papasok. Pero pag sa puso, patay. Pag sa lungs, patay. Kaya sa mga may sakit, pag ang tinamaan na puso at lungs, hirap na. Kaya pagka ang doktor lumapit sa'yo, Sir, may tubig po kasi yung baga. Mahirap na pong i-extract. Naku po. Sensitive. Sabi nga natin sensitive. Alam ng mga soldiers yan, kaya ang ginagawa ng mga soldiers, nilagyan nila ng breastplate. Now, tingnan nyo, napakahalaga. Pero ang nilagay ng Panginoon dito, ang sabi ni Pablo, breastplate of what? Righteousness. Bakit righteousness? Tingnan ninyo. Right next to the belt sits the breastplate of righteousness. Another crucial element of the soldier's protection. The breastplate covered the heart, the lungs, and vital organs. It was the difference between life and death on the battlefield. Without it, even a glancing blow could result in death. Kaya yung mga kalaban ng mga Romans, takot sila. Kasi balot na balot ang mga Roman soldiers. Pag nakikipag-espada sila, pag tinamaan man dito, hindi agad nahihiwa. Bakit? Merong breastplate. Now, sa ating mga Kristiyano, ano ang kahalagahan ng breastplate? Hindi tayo makakaharap sa kaaway pag meron silang tinatawag na legal arguments. Sabihin nga natin yung word na legal arguments. Ano yung legal arguments? Alam nyo, ang demonyo, ang diablo, accuser yan.
Sino rito na-accuse ka na ng demonyo? Ganito kasi mag-operate ang kaaway. Sabi ng kaaway, okay lang yan. Wala namang nakakaalam. Diba? Wala namang nakakakita. Wala naman dito si pastor. Tsaka yung mga magulang mo, wala naman. Ikaw lang naman at yung laptop. Ikaw naman, browse ka. Now, pagkatapos mong gawin yung kasalanan, magbabago tono ng demonyo. Naku, pasimba-simba ka pa. Yan naman pala ginagawa mo. Kristiyano ka ba talaga? Nabago na to, no? I-accuse ka na niya. Sama-sama mo. Naku, hindi na makatingin ang Diyos sa'yo sa ginagawa mo. Yan na. Tinitira ka na. Bakit? Merong legal rights ang enemy. Bakit? Ginawa mo ba? Hindi. Ginawa mo? Hindi. Ba't kayo makasagot? Ginawa mo naman talaga eh. Amen. Kaya nga kailangan meron kang breastplate of righteousness. Meron kang kabanalan na bumabalot sa'yo. Now, itong problema mo. May dalawang klase ng righteousness na binabanggit sa Bible. Breastplate of righteousness. Number 1, the righteousness of Christ given to us. Yung righteousness ng Panginoong Jesus was imputed to you. Yung righteousness ng ating Panginoong Jesucristo inilagay sa iyo. Sino niwala ang Panginoong Jesus hindi nagkakasala? At hindi siya nagkasala. Amen. Yung righteousness na yon na kay Kristo, ibinigay sa iyo, kapatid. Meron, sabi ng verse, basahin natin. 2 Corinthians chapter 5:21. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? God made Him who had no sin. Sino yung walang sin? Ang ating Panginoong Jesus. Pero, anong ginawa ng Diyos? God made Him who had no sin to be sin for us. Siya yung kumuha ng kasalanan. So that in Him, we might become, naging ano raw tayo? Righteousness of God. Bilhin mo, sama-sama mo. Pero sabi ng Diyos, alam mo, sa kasamaan mo, pero dahil kay Kristo, sa Panginoong Hesukristo, na walang kasalanan, siya ang nagmukhang may kasalanan. Bakit? Sino bang napako sa cross? Sino dapat ipako sa cross? Ikaw o ang Panginoong Jesus? Ikaw dapat yun, tayo yun. Pero sabi ng Diyos, hindi. Ang Panginoong Jesus, ang aking bugtong na anak, na walang kasalanan, yung kanyang katwiran, ibibigay ko kay Dina. Dina, yung mga kalokohan mo. I know what you did last summer. Yung mga ginagawa, nako. Yung hindi alam ni Tita Lisel na mga pinagagawa mo, wala na. Bakit? Nilinis ka na ng Panginoon. Pag umarap ka sa Diyos, ang nakikita ng Diyos, hindi yung kasalanan mo, ang nakikita ng Diyos, yung katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus, nakatanggap ng katwiran mula sa ating you become the righteousness of God. Amen. Wow. Grabe pala pag tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. Eto, kaya lang ito, may problema ka rin. May pangalawang righteousness na nais ang Panginoon sa atin. Ano yun? The righteousness we walk in daily. Pinatawad ka na, nilinis ka na. Ang katwiran ng Panginoong Yesus inilagay na sa iyo, pero ang nais ng Diyos, maglakad ka ngayon sa katwiran. Amen. Hindi, pinatawad na pala ako. Sige, enjoy ko na yung kasalanan. Nako, mag-ano na ako, bibisyo na ako, drugs ako, magpapakalasing ako, mambababae ako, manlalalaki ako. O pareho, sabay-sabay na. Hindi yun ang nais ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart. For it is the wellspring of life. Ang puso daw natin, mga kapatid, yan daw nanggagaling ang bukal ng buhay. So, pag ikaw Kristiyano ka na, para mapagtagumpayan mo yung mga laban sa kaaway, dapat binabantayan mo ang buhay mo. Binabantayan mo yung puso mo. Amen.
O listen, makinig kayo mga kapatid. Hindi dahil naging Kristiyano ka na, wala nang attack ang kaaway sa buhay mo. Lalo kang susubukan ng kaaway. Kaya ikaw magbabantay ka. Ito, kahinaan ko to eh. Hindi ko napupuntahan yung mga lugar na kahinaan ko. Hindi ko nagagawin yung, naalala ko yung isang kaibigan namin. Nung naging Kristiyano siya, naging leader siya ng church. Abay, maayos na ang buhay niya. Kaya lang kasi nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, party girl. Mahilig mag-party-party, pumunta sa mga inuman, disco-disco, kaya nga sayaw-sayaw. Pumunta na siya ng Manila. Pagpunta niya ng Manila, naka-attend ng church, nakakilala kay Lord, nabago buhay. Hindi na umiinom, hindi na pumunta kung saan-saan party. Kaya lang one time, yung mga kaibigan niya sa probinsya, pumunta ng Maynila. At sila ay magkikita-kita sa Malate, sa isang bar. Lapit sa akin, Kuya Jun, gusto kong masyaran. Siyempre, ganyan ang heart ng mga Christian. Gusto ko po kasing masyaran yung mga friend ko dati sa probinsya. Kaya lang, ang gusto ng meeting place, doon sa Malate, may bar doon. Magkita daw kami doon. Pero ako, soft drinks lang naman ang iinumin ko. Gano'n. Ikaw, kung anong conviction mo kay Lord? Sabi ko, kung gusto mong masyaran sila, mabahagi yan. Pero medyo delikado yan kasi, siyempre, di ba, yung lugar. Di po, talagang pinanindigan niya na hindi siya. Tanong, tingin nyo, after na lang mag-meet, ano nangyari? Nalasing, napainom. Bakit? Napainom. Ba't ka pumunta? Kahinaan mo nga yun. Amen. Sabi ko nga sa kanya, alam mo ako, hindi ako nagyayabang ha. Pero kung ako ang pupunta doon, kaya kong panindigan na hindi ako iinom. Bakit? Hindi talaga ako manginginom eh. Kahit di pa ako Kristiyano, hindi na ako umiinom. So hindi ko kahinaan yung pag-inom. So pagpunta ko doon, hindi ako matitip ng mga inuman na ganyan. Nagdidiri pa ako, yung mga sigarilyo, ayoko yung amoy niyan. Hindi pa ako Kristiyano, ayoko na yun. Pero siya, yun yung background niya. Yun yung kahinaan niya. Tapos iuumang mo yung sarili mo doon. Patay kang bata ka. Amen. Halimbawa, bigyan ko kayo example. Halimbawa, ikaw ang kahinaan mo, pornography. Nagpupunta ka kung anong website sa cellphone o sa ano. Abay, pagka nag-isa ka na lang, hinayaan mo mag-isa ka lang, sa laptop mo, nanunood ka ng mga malalaswang palabas, sabi mo, hindi, malakas ako, kaya ko to. Kaya lagi kang bumabagsak kasi naglalakas-lakasan ka. Ang dapat sa'yo, huwag kang magka-laptop. Or, magkakaroon ng person na accountable sa'yo para hindi mo na magawa. Kasi huwag mong iumang ang sarili mo doon. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, guard your heart. Hindi sasabihin ng Diyos yan, pag ikaw ay nasa Panginoong Jesus na, automatic na matibay na yung heart mo. Hindi. The more na kay Kristo ka, nasa Panginoong Jesus ka, the more na yung heart mo, igagard mo. Kaya maraming bumabagsak na Kristiyano. Akala automatic, dahil Christian na siya, hindi na siya babagsak sa kasalanan. Alam mo naman yung naging gawain mo dati. Palainom ka pala nung araw. Punta ka pa rin ng punta. Kung saan may inuman. Mamaya, nagigilty ako, pastor. Napainom ako. Ano ba nangyari? Bumili ako ng beer. Bumili lang naman ako para sa mga bisita. Napainom ako. Ba't ka bumili? Ikaw pa bumili. Weakness mo nga yan. Amen. Bawa, weakness mo, relationship. Di ba? Tapos ang gagawin mo, sasama ka pa sa opposite sex. Dalawa lang kayo. Anong ibig sabihin nun? Hindi, kay Kristo na ako, binago na. Oo nga, binago ka ng Panginoon. Kaya lang, ang demonyo, ikakapitalize niya yung kahinaan mo. Amen. Kaya ang sabi ng Bible, guard your... Pag inuumang mo ang sarili mo, sa mga delikadong lugar, mga delikadong tao, hindi mo binabantayan ang puso mo. Inuumang mo ang buhay mo sa mga delikadong bagay. Amen. Number 3 tayo. The sandals of the gospel of peace. Wow. Sabi ng Bible verse 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Bakit napakahalaga nung sandals of peace?
Alam nyo, ang sandals at ang paa, yan ang nagbibigay ng direction sa tao. Amen. Halimbawa, labanan, may gera. Ang sundalo mag-move forward gamit ang ulo. Amen. Mali, hindi ulo. Alam mo ulo. Paano ka po-forward ng ulo? Ang sundalo magpo-forward gamit ang paa. Kaya nung panahon nila, mga kapatid, napakahalaga pala nung sandals. Kasi iba pala yung sandals ng mga Roman soldiers. Hindi ang pangkaramihang sandals. Kasi nung panahon nila, ang major shoe, apparel nila is sandals. Amen. Pero ang mga sundalo, iba. Kasi ang mga Roman soldiers, may matibay na leather na sa ilalim may mga spike ng mga bakal. May spike pala yung ilalim ng bakal ng mga Roman soldiers. Bakit? Para pag nakikipaglaban yan, hindi yan basta stable. Pag nag-move forward yan, bumabaon yung matibay. May spike. Amen. Kaya nung sinabi ng Bible, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, ang tao na ready mag-move forward, mas nagiging matibay sa laban ng kaaway. Now listen, eto napansin ko, which is totoo to eh. Sabi ko, nung inaaral ko na to, sabi ko, totoo to eh. Yung mga tao na nag-i-involve para mag-invite ng mga taong makakilala sa Panginoon, yung mga tao na nag-i-involve para mag-share ng gospel, mas matibay ang spiritual life. Sa church, ito lang, sa church natin napapansin ko yan. Ito kahit anong bagyo, problema dumating sa buhay, ang tibay. Bakit? Pag tinignan ko, Pastor, in-invite ko. Pastor, pupuntahan ko, mag-open ako. Sabi, kaya matibay ito eh. Amen? Yung mga hindi nag-i-invite, saan na siya, no? Ano raw eh. Andiyan na naman, nandito na naman. After a month, saan na siya, no? Hindi kasi hindi nag-i-involve. Ang Kristiyano na nakakilala kay Kristo, dinisenyo ng Diyos, mag-move forward. Amen. Pag hindi ka nag-move forward, papaatrasin ka ng demonyo. Paano tayo nag-move forward? By involving ourselves, preparing ourselves, fitted with the sandals for the gospel of peace. Dala mo. Una, ikaw, alam mo ang kapayapaan na dala. Totoo ba na may kapayapaan pag nakakita ka ng mga tao nakakilala sa Panginoon? Alam nyo, kapatid, mas magiging matibay ka kasi iba yung joy na dala pag alam mong may mga taong nakakilala sa Panginoon. Ito, si Tita Diesel. Bigyan kita na si Tita, involved talaga to sa pag-i-invite. Tita, ikaw ba'y may mga problema? Marami. Pero Tita, pag may mga tao na nadadala ka, di ba parang hindi mo na naiisip ang problema, mas naiisip mo sila. Di ba? Ako personally, nararamdaman ko eh. Pag kami mga problema kami na pinagdadaanan, yung pamilya ko, may mga challenges kami, pero may mga tao tayong inaalagaan, gusto nating lumalim sa relationship sa Panginoon, abay, parang mas kumakalma ako. Lord, sa halip na ipag-pray mo yung problema mo, pinagpe-pray mo sila. Kaya mas tumitibay ka. Amen. Napoproteksyonan nung paa. Kaya makikita mo ikaw nagmamature ka. Sino dito gusto mo mag-mature sa spiritual life mo? Kaya listen, makinig kayo. Ang maturity ng isang Kristiyano, hindi nakadepende sa tagal na pag-attend ng church. Sabihin ko sa iyo, kahit 10 taong ka nang umattend ng church, pwedeng hindi ka pa rin nagmamature. Bakit? Hindi ka nag-i-involve. Ang nagmamature, yung nag-i-involve. Lalo na yung nag-i-involve sa people ministry na abutin ang mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi dito, a Roman soldier's footwear was carefully designed for stability. These sandals, called caligae, were made of thick leather, reinforced with iron studs on the bottom to give traction on rough terrain. A soldier could march long distances, mas tumatagal pag suot ito, no?
stand firm on rocky ground, and move quickly in combat. Without proper footwear, he would slip, stumble, kaya maraming mabilis may stumble na mga Kristiyano, or fall. Even the strongest warrior was rendered ineffective if his feet were not secure. Madali kasing matumba. Sino dito, Kristiyano ka na, madali ka pang matumba? Minsan nandyan, minsan wala. Ano ka, kabute? May mga Kristiyano bang kabute? Minsan nandyan, minsan wala. Bakit? Suot mo yung sandals of peace. Tingnan mo. Mag-involve ka. Mas titibay ka. Anong sabi ng Isaiah 52 verse 7? Ano ang tingin ng Diyos sa mga nag-i-involve sa pag-i-invite ng mga tao? Sabi ng Diyos, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace. Abay, gandang-ganda pala si Lord. Kung tutuusin mo, ang paa na sandals, nakasandals yung panahon nila, ang paa na lakad ng lakad, akyat ng akyat sa bundok, madumi, punong-puno ng kalyo. Amen. Ano ang mas makinis? Yung paa na hindi inilalakad, nasa bahay lang, nilalagyan ng lotion, o yung lakad ng lakad, umakyat sa mga bundok. Di ba pag akyat ka na akyat sa bundok, yung paa mo may kalyo, madumi. Amen. Pero ano sabi ng Diyos? How beautiful, wow. On the mountains are the feet of those. Sa Diyos, mas maganda yung paa na madumi, na inilakad, nasugatan, nagkakalyo, kaysa yung paa na hindi nasusugatan, hindi nadudumihan, kasi wala namang ginagawa. Kaya sabi ng Panginoon, dahil maganda paa mo, kakashare mo ng gospel, lalo kitang pagpapalain. Amen. Sabi ng Panginoon, tinan mo itong anak ko na to. Sa halip na igagastos na yung pera para sa pamilya, ginastos pa para sa kaluluwa, dagdagan ang panggastos. Sino dito gusto mo, dagdagan ni Lord panggastos mo? Gusto mo, dagdagan ni Lord panggastos mo? Mag-involve ka. Hindi, totoo. I tell you, yung mga nag-involve, mga nag-invite, mapapansin mo yan, mas pinagpapala kayo ng Panginoon. Sa Christ na nakikita ko yan eh. Sabi ko, bakit ito? Grabe. Pastor, may anniversary ba? Oh, sige, Lord. Pastor, mag-involve ako dyan. Magpe-pledge ako ng ganito. Pastor, magluluto ako ng ganito. Oh, kita mo Pastor, may pagpapala mo. Lalo pinagpapala. Kasi ang prinsipyo ng Panginoon, pag nag-i-involve ka sa kanyang gawain, lalo siya magbubukas ng maraming pintuan para pagpapala. Parang ganito yan mga kapatid. Bigyan mo ng dahilan si Lord para pagpalain ka. Pag sinabi mo, Lord, pagpalain mo naman ako para lagi ako naka-makeup, naka-pedicure, manicure, shopping dito, may pang-Shopee. Alam mo, yung pang-Shopee, pang-Lazada, bonus na lang ni Lord sa'yo yan. Amen. Kaya sabi mo sa tabi mo, get involved. Next. Ito, nako, maganda to. The shield of faith. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. The Roman shield Paul references was not a small round shield, but a large door-shaped shield called the scutum. It could cover the entire body. Hindi po yan yung mga napapanood natin sa TV na parang bilog. Ang mga Roman soldiers, yan, pag tinignan nyo yung picture, mahaba, rectangle yan. Na pag medyo yung buong kanyang cover na yung buong katawan mo. Yan yung kanilang shield. Amen. Now, mapapansin nyo, kanina binasa natin, sabi rin, in addition to all this, ang shield, pandagdag ni Lord yan. Bakit? May breastplate ka na eh. May protection na yung ano mo eh. Pero, binigyan ka ng Panginoon ng shield, additional yan. Shield of ano? Faith. Ang shield na ito, magpo-protect sa'yo, pero ang shield na ito, galing sa iyong faith, pananampalataya.
Kaya nga mga kapatid, ang unang titirahin ng kaaway ang iyong pananampalataya. Now, tuloy natin dito. Soldiers, anong ginagawa ng mga sundalo? Soldiers would soak their shield in water before battle, so that when the enemy shot arrows deep in pitch and set ablaze, yung nag-aapoy, the wet shield will extinguish the flame. Paul uses this imagery to help us understand the nature of spiritual warfare. Listen, the enemy doesn't simply throw accusation or temptation. He launches fiery darts. Now, bakit flaming arrow? Nag-aapoy na arrow. Bakit yun ang inano ni Paul? Kasi ang apoy, ano bang nature ng apoy? Ang apoy, magkaroon lang ng konting spark, dadami yan. Ang ibabato sa iyo ng kaaway, hindi malaki. Ang sabi ng kaaway, malagyan ko lang to, tamaan ko lang to ng maliit, pero pag nag-aapoy ito, lalagablab to sa buhay ng taong ito. Lalagyan ka lang niya ng konting inis. At yung inis na yan, unti-unti palalakihin niya yan. Yeah? May napansin ko, nakakainis naman itong asawa ko na to. Pakalagi na nakahiga. Ang enemy, papalagablagwin niya yan. Wala ka na ibang nakikita kundi yung tamad talaga nun. Mamaya nag-aaway na kayo. Bakit? Pinaapoy niya na. Amen. Yung una, pasilip-silip ka lang, may napanood. Ano ba yung pinapanood yun? Lalaswa naman. Pero napatingin ka. Nung mag-isa ka na, wala na. Nag-aapoy na. Hindi mo na mapigilan. Natali ka na hanggang maging stronghold. Alam niyo ang apoy, yung apoy na yan, sisimula sa maliit. Pag tinuloy-tuloy mo yan, magiging stronghold ng buhay mo yan. Hindi mo na, nagiging addicted ka na, hindi mo na mapigilan. Nagsimula sa maliit. Kaya nga sabi ng Bible, sanggahan mo ng ano? Shield of faith. Una, ang pananampalataya mo, yun ang nagiging kalakasan mo. Listen, yung iba kasi naglalakas-lakasan. Hindi mo kayang talunin ng kaaway sa lakas-lakasan kasi hindi mo nga nakikita. Ang kailangan mo manampalataya ka. Sumunod ka. Ang pananampalataya, makikita mo sa pagsunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi ng Bible, faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Amen. Now, ito matindi. Listen. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is being sure. Dapat pag may nananampalataya ka, sigurado ka. Amen. Kaya pag ang Panginoon may binigay na pangako sa buhay mo, may pinangakong salita niya, hawakan mo, sigurado ako. Amen. Huwag ka magdududa kasi sabi ng Bible, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagdedeklara tayo. Alam mo, ikaw ay pabait ng pabait. Pero sa isip-isip mo, hindi naman mabait to eh. Hindi, deklarahan mo lang. Pabait ka ng pabait. Payaman ka ng payaman. May utang nga to, payaman naman. Hindi, deklarahan. One day, yung hindi mo nakikita, sabi niyan, you are certain of what you do not see. Dahil pinangako ng Panginoon, gagawin niya sa buhay mo. One day, magugulat ka na lang. Mga pastor, grabe. Mula nung nag-declare ako nagsabi lang ako, nag-faithful lang ako sa Panginoon, bigay lang ako ng bigay. Grabe, ang dami pagpapala. Amen? Pero yung ayaw mag-declare. Kaya nga sabi, di ba sabi ni Bishop, pag kayo nasa church, yung katabi mo, dinideklarahan mo, hindi nagsasalita, lumipat ka ng upuan. Bakit lugi ka? Declare ka ng declare sa kanya, siya ayaw niya mag-declare sa'yo. Lugi ako dito. Maiba na nga lang ako. Tabihan mo, ito, grabe makadeclare. Payaman ka na, payaman! Doon ako tatabi. Bakit? Dinideklarahan ako eh. Amen. Bakit? Kasi yung ating faith. Now listen, ito yung namimiss ng iba. Nung panahon ng mga Romans, pag lumalaban sila ng gera pala, ang isa sa kanilang panlaban, paano nila ginagamit, yung tinatawag nilang shield, anong ni-research ko, meron silang tinatawag na tortoise formation.
Ha? Galing ah. Ano yun? Tortoise. Alam niyo ba yung tortoise? Ha? Sa Tagalog? Pagong. Oh, Tagalog nga. Turtle. English pa rin yun. Ang Tagalog ng tortoise, ang other words ng tortoise is turtle. Sa Tagalog, pagong. Ha? Yung pagong o pawikan, yung bahay nun, ang tibay. Amen. Kaya tinawag ng mga Roman soldiers, tortoise formation. Alam niyo yung tortoise formation? Nagsasama-sama ang mga soldiers. At pagpadating na yung mga nag-aapoy na araw ng kalaban, pumubuo sila ng formation. Lahat sila kanya-kanyang formation. Tinatakpan nila yung bawat area para walang tumama sa kanila. Matibay yan. Yan ang isa sa kinatatakutan ng mga kalaban ng mga Roman soldiers. Ang tawag yung tortoise formation. Now, ang tawag natin dyan, the formation of faith. Ano ang formation of faith? A soldier rarely stood alone. Roman soldiers would line up with their shield overlapping, forming a wall of defense. In certain formation, they created what historians call the tortoise formation, where shield covered the front, top, and side like a protective shell. This reminds us that our faith is strengthened in community. When you are weak, someone else's faith shield you. When you are discouraged, someone else's testimony covers you. When you feel overwhelmed, someone else's stand with you. Kaya kapatid, pag ikaw lalo ka may problema, huwag kang umalis sa community of believers. Kasi maaari nanghihina ang pananampalataya mo. Sabi nung katabi mo, di mo ba maitaas yung shield mo? Huwag kang mag-alala. May shield ako. Iko-cover kita. Amen? Bakit? Yung nanghihina ka na, hindi mo alam yung katabi mo, pinapanalangin ka. Yung pananampalataya ng panalangin niya, yun ang nagko-cover sa'yo. Sino rito maraming beses umating ka, dami mo pa rin kalokohan dito. Kaya nga sabi ko doon sa mga bata, alam mo, ikaw maloko ka, sabi ko doon sa isang bata, pasalamat ka, yung lola mo nananalangin sa'yo. Ang nagko-cover na lang sa'yo, yung panalangin ng lola mo. Kaya huwag kang aalis sa tabi ng lola mo. Amen. Yung nanay mo, niluluhod ka niyan. Amen. Yung best friend mo sa church, pinapanalangin ka niyan. Kaya kayo yung mga covenant group, yung mga Bible study nyo, patibayin nyo. Kasi yan ang tortoise formation. Kaya pag may naman problema, nagsisharean kayo, ha? Gamitin yung word, ha? Ba, nagkakaroon ng share. Oo nga, parang nangihina. Oy, nangihina! Tortoise formation, di ba? Protection na natin to. Ha? Panalangin natin. Encourage natin. Palakasin natin. Amen! Kasi walang iba magtutulungan para tumibay ang ating pananampalataya, kundi tayong bawat isa. Amen. Next, the helmet of salvation. Sabi rito, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Now, ano bang helmet of salvation? Sa ulo nilalagay yan. Kung gaano ka-sensitive ang yung breast, mas sensitive ang ulo. Amen. Sa gera, pag tinamaan ng ulo, wala na. Tapos na laban. So, napakalaga yung ulo natin, pinoproteksyonan natin yan. Paul tell us to take up the helmet of salvation. If the shield protects the whole body, the helmet protects perhaps the most crucial part, which is the mind. Amen. A blow to the head could end a battle. Instantly, likewise, the enemy knows that if can damage the mind, he can disable the believer. This is why, listen, this is why so many of the enemy's attack are mental. Kaya ngayon, nauuso ngayon yung mga mental health. Kahit sa mga mananampalataya. Walang security sa Panginoon. Mas inuuna ang emosyon, ang nasa isip. Dadayain ka ng demonyo sa isipan mo. Ano ilalagay ng enemy sa'yo? Walang nagmamahal sa'yo. Talaga bang walang nagmamahal sa'yo? Ang dami kong problema.
Pasan ko ang daigdig. Buti hindi ka napisa. Pero mo, pinasan mo ang daigdig. Amen? Sino rito, minsan pakiramdam mo, feeling mo, lahat ng kamalasan, lahat ng problema nasa iyo na, bakit ganito buhay ko? Tinotorture ka ng demonyo, niloloko ka ng demonyo sa isip mo. Amen? Pag nalagyan ka na ng demonyo, lalagyan ka niya ng pagdududa, lalagyan ka niya ng takot, lalagyan ka niya ng worries, wala ka ng balisakan na kakaisip, mabaliw-baliw ka na. Bakit? Naatake yung utak mo. You need to secure your mind in Christ. Amen? You need to know whatever happens, my salvation is secure in Christ. Amen? Na ang kaligtasan mo, hindi dahil sa ginagawa mo, ang kaligtasan mo dahil sa ginawa ni Kristo. Tapos na! Kailan ka niligtas ng Panginoon? Kailan ginawa ni Kristo yon? 2,000 years ago yun. Tapos na yun. Kaya nga sabi ng Panginoon nung nasa cross siya, it is finished. Hindi sinabi ng Panginoon, coming soon. Sinabi ba ni Lord, coming, or to be continue? Walang ganon. Hindi to be continue. It is. Tapos na. Ang kaligtasan, ang pag-aalay ng Panginoon, tapos na. Secure ka na. Ang lalagyan ng, wala na ko. Tingin mo, pupunta ka pa sa heaven sa ginawa mo na yan, sa mga kasalanan mo na yan, mga kalokohan mo na yan. Kaya yung helmet of salvation, mga kapatid, napakahalaga. Ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 8? Ay, sorry. Okay, tama. 1 Thessalonians chapter 5, verse 8. But since we belong to the day, let us be self-controlled, putting on faith and love as breastplate, and the hope of salvation as a helmet. Kapatid, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang pag-asa natin na kay Kristo, nasa Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga yung helmet of salvation, mahalaga yan. Yung utak natin, hayaan mo ang utak mo mapuno ng salita ng Panginoon. Alam mo bakit? Pupunta tayo doon sa pangalawa. Isa sa pinakamahalaga. Tingnan ninyo ha. Yung sandals, pinoprotect ka para maging stable ka. Amen. Yung belt, napakahalaga yan para i-secure yung breastplate, yung lagayan ng sword, yung ano mo rito, sinisecure niya. Amen. Yung breastplate, pinoprotect yung katawan. Amen. Yung shield, pinoprotect buong body mo para mga paanayan. Amen. Paano ka naman o-opensa? Paano mo lalabanan ang kaaway? Ito. Doon tayo sa susunod. The sword of the Spirit. Ang panlaban natin sa kaaway, sword of the Spirit. Ang sabi rito, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Ano raw yung sword of the Spirit? Which is the Word of God. Ang panlaban natin, ang salita ng Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 12 describe God's Word. Ito dinescribe ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon is a living and active, sharper than any two-edged sword. Scripture does not merely comfort, it confronts. It does not merely encourage, it exposes. It does not merely inform, it transforms. When Jesus was tempted in the wilderness, yan po yung makikita natin sa Matthew chapter 4. He did not argue with the devil. He did not negotiate. He did not philosophize. He fought with Scripture. 3 times, he responded with the same powerful praise. It is written. Ang salita ng Panginoon ay napaka-powerful. Kaya nga mapapansin nyo yung, alam nyo ba yung dinedeclare natin kanina? Galing sa salita ng Panginoon yun. Ha? Kung gusto nyo makuha yung mga verse nung dinedeklara natin, bibigay ko sa inyo, kinuha lang din po yun sa Bible. Pinagsama-sama natin, ginawa nating declaration. Ha? Pwede bang ilagay mo nga yung declaration para makita nila na yan ay mga pangako ng Panginoon. Ano, sabi mo,
I declare that I am strong in the Lord. Anong sabi ng Ephesians? Be strong in the Lord. Nasa Bible. Put on the full armor of God and stand firm against every attack of the enemy. Nasa Bible ba yan? Yes. No weapon formed against me shall prosper, and every plan of darkness is defeated in Jesus. Nasa Bible? Yes. So, pag tayo po, nagkakaroon tayo ng declaration every Sunday, ang dinedeclare natin ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Kaya pag nagde-declaration tayo, verbalize mo. Para marinig ng demonyo. Amen. Verbalize mo. Sasabihin natin kasi there's power in our words. Lalo na yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Dinideclare natin yan. Yan ang ating offensive. Sabi mga offensive. Amen. How do we use the sword properly? Ang Word of God. Paano ba natin ginagamit yan para maging tulong sa buhay natin? A soldier did not learn to use his sword casually. He trained. May training yan. He practiced to sharpen his weapon. He learned to strike effectively. Likewise, believer must know how to use the Scripture. Una, dapat may Bible ka. Kung may cellphone ka, kapatid, may mga nada-download naman na apps. Pero mas maganda rin, meron kang Bible. Ito po, may Bible akong malaki dito. Meron din akong Bible sa taas. May Tagalog akong Bible. May Bible din ako sa laptop. May Bible din kami sa tablet. May Bible din ako sa cellphone. Lagi po ang Bible, kasi napakalaga ng Bible, Word of God. Ito po yung ating offensive, ito yung ating sword. Subukan mong lumabang ka, ang dala-dala mo lang shield, ang dala-dala mo lang breastplate, naka-belt, naka-sandals ka, pero wala kang sword. Tingin mo mananalo ka? Puro ka depensa. Alam niyo ang sword, ginagamit yan pag malapitan na. Ang kaaway, pag lumaban sa atin yung malapitan na. Anong ginagawa sa Bible? Number 1, by reading the Word of God. Sino rito, tagal-tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, hindi mo pa nababasa ang Bible? Sino rito, ang goal mo, mabasa mo ang buong Bible? Kung hindi mo pa nababasa ang Bible, buong Bible, from Old Testament to basahin mo. Yan ang i-goal mo. Imposible ba yan? No. Sa isang taon, pwede mo mabasa ang buong Bible. Huwag mong biglain. Huwag yung buong upuan, yung pagod ka na. Basa. No. Unti-untiin mo lang. Sa isang taon, kaya mong basahin ang buong Bible. Okay? Sa January, magbibigay kami ng guidelines. Anong basahin mo? Tagta-3 chapter lang sa isang araw, basahin mo lang. Konti lang yun, 3 chapter. Konti lang, siguro mga 1, 2 page lang ng Bible yun. Kakabasa mo, tingnan mo, magugulat ka, nabasa mo na yung buong Bible. Amen. Sino rito, Google mo, mabasa mo ang buong Bible. Pangalawa, meditating in the Word. I-meditate mo. Mag-concentrate ka, paano ko magagamitin to? How do I reflect this in my life? Number 3, memorize the Word. Kaya nang umaga, sabi ko kay Pastora, ito yung mga minimemorize kong verse ngayon. Gusto mo, pareho na lang tayo ng i-memorize na verse. Kasi minsan may mga verses, alam ko, pero hindi ko talaga memorize. Ang gagawin ko, paparaphrase ko. Sabi ko, memorize natin. Pastora, sabi niya, sige, send mo sa akin, sinend ko sa kanya. So kami po, nagme-memorize ulit kami ng verse. So ganun din sa atin, let us memorize the Word of God. Number 4, by speaking the Word. Kaya nagkakaroon tayo ng declaration. Amen. Pag kayo nandun kayo sa loob ng inyong mga covenant group, may nadi-discourage, batuhan mo ng verse. Alam mo kapatid, huwag kang mag-alala. Sabi ng Bible, yan. Speak mo yung Word of God. Ito, pinakamalaga, number 5. Obeying the Word. Amen. Bakit napakahalaga mga kapatid na ang full armor of God ay lagi nating sinusuot everyday? Bakit kailangan everyday? Sabi ng Bible, Ephesians chapter 6, verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against what? The devil's scheme. Alam nyo, listen. Pag sinabing scheme, masamang plano. Pag sinabing scheme, may strategy. Ang demonyo may strategy sa buhay mo.
Ang diablo may plano, pinagplaplanuhan ka. Kaya nga sabi rito, lagi mong isuot ang full armor of God. Amen. Sige pa, tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito. Dalangin ko na naunawaan natin yung bawat bahagi ng full armor na binabanggit ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na Ikaw ang nag-provide ng full armor of God upang kami po ay makatayo so that we could stand against every attack of the devil. Every scheme